Yung ginugurita ang mahal na Birheng, Ina ng Diyos. Kami idinadalangin niya makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulug namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat, Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nanalangin sa kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin na sino man sa Diyos o tao laban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persya, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po ay isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ng alinmang kautasan sa Media at Persya. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi sa Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahangon niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala siyang nakita kahit bahagyang galo sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulat ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at mag-ahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya at papurihin at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya at papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talasasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag na pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagkaparusa bilang katuparan ng mga nasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagkapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupaing ito at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalihing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay magsisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kaluwakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tulad po ng ating pagdiriwang noong linggo kung saan pinagdiwang po natin ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan,
ay ipinababati nito yung tinatawag natin na wakas ng panahon. At mararanasan sa pagdating ng wakas ng panahon ay yung ating narinig sa ating ebanghelyo kung saan kung ano-anong mga sanok sakuna ang pinarinig po sa atin. Sabi ganoon ay magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Para bagang tinatakot tayo noong mga nangyayari o mangyayari pa lamang. Subalit, sa bandang huli ng Ebanghelyo, ating narinig na ito'y mangyayari at magaganap dahil mayroong dahilan. Ano po iyon? Sabi, sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong pagliligtas. Kung ating pong isipin, tunay po ba na kagalakan ang ating madarama kung ang narinig natin ay ang mga kakilakilalas na pangyayaring ito? Palagay ko po ay hindi po kagalakan. Ano po ang naranasan natin o maramdaman natin? Takot, pangamba, o agam-agam. Subalit, ang ganoong pakiramdam at karanasan ay karanasan at pakiramdam ng mga taong malayo sa Diyos. Kung ating pong narinig yung unang pagbasa, napakaganda po, di po ba? No? Nadinig po natin si Propeta Daniel, 3 hari na ang kanyang naabutan. Ang una, nananakop sa kanila ay si Haring Nabucodonosor. Kahapon narinig natin, no, yung anak ni Haring Nabucodonosor, si Haring Belsasar, ay pinatawag siya kung saan no, ipina-interpret yung mene tekel persin. No. Ngayon ay ibang hari na, si Haring Dario na ang nagpatawag sa kanya. Bakit? Sapagkat yung Babylonia, tulad ng sabi natin kahapon, nung nagpa-party na sina Haring Belsasar, nung gabing iyon ay sinugod sila, sinakop sila ng Persia at ng Media. Kaya ngayon, ang hari na pinaglilingkuran ni Daniel ay si Haring Dario. At sapagkat siya ay kinikilala ng haring ito, no, na mahusay, ginawa po siyang tagapamahala ng palasyo. Hindi po nawala ang mga inggitero. Kaya isinuplong siya sa hari at dahil mayroong batas na ginawa ang hari, no, ang nangyari, ipinasok sa bilangguan si Daniel kung saan mayroong leon, no, na nangangain bilang parusa sa mga taong nagkakasala. At ano po yung sinabing akusasyon? Nagdarasal ng 3 beses, hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa tunay na Diyos. Kaya siya isinuplong, hindi sa Diyos ng Babylonia, ng Persia at ng Media, kundi sa Diyos na buhay. Narinig natin sa unang pagbasa.
At nadinig po natin na sumunod si Daniel sa utos ni Haring Dario. Siya'y pumasok sa bilangguan. Siguro kung tayo po yun, hindi po ba? No? Kung tayo po yung papasok sa bilangguan na mayroong kasamang leon, at katulad ng ating narinig, yung mga nag-akusa sa kanya talagang nilapa ng leon. At sa makatuwid, no, katulad noong mga nilapa ng leon, baka gano'n din ang ating pakiramdam. Yung sinasabi natin na takot, pangamba at agam-agam. Pero nadinig po natin si Daniel na nalangin sa Diyos na buhay, na nalangin sa tunay na Diyos. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Hindi po siya natakot. At ating pong narinig, siya po ay hindi kinain ng leon, sapagkat ang sabi, tinakpan ng anghel ang bibig ng leon, kaya hindi po siya kinain ng leon. Tulad na sabi natin, yung mga sakuna, yung mga nangyayari at nagaganap sa ating lindol, yung mga nangyayari at nagaganap sa kalawakan na tanda na malapit na ang maghari ang Diyos, ito po ba'y ating kinatatakutan? Sabi po ng Panginoon, kung tayo ay tunay na nananalig tulad ni Daniel na hindi kinatakutan ang paglapa ng leon sa kanya, ganoon din naman, hindi tayo dapat matakot at mangamba. Sa halip ang sabi ng Panginoon, tayo ay magalak sapagkat malapit na ang ating pagliligtas. Tulad ng sabi natin, ang kagalakan ay madarama lamang ng mga tunay na nananalig sa Panginoong Diyos. Ang kagalakan ay madarama lamang sa kabila ng mga nangyayaring sakuna at nakatatakot o kahindik-hindik na pangyari na mga taong tunay na nag-aantay at nananalig sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hindi ho tayo dapat na magmukmok na lang sa isang tabi. Hindi naman tayo dapat ay ikangay magtago sa sulok upang tayo ay maligtas. Bagkus, katulad ng ginawa ni Daniel, siya ay nanalangin sa Diyos. Sa makatuwid, sa ating pong pag-aantay, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, tulad ni Daniel, huwag po tayong matakot. At ang sabi sa atin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At ganoon din naman, na huwag tayong manghinawa sa pananalangin, sapagkat ang tunay na kaligtasan natin ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Nawa, sa diwang ito ng Ebanghelyo na ating narinig tunay, ito'y magatid sa atin ng kagalakan sa pag-aantay natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus at tayo tuwina ay manalangin sa Kanya. Amen. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumalik tayo sa Diyos Ama na may pananalig at hingin ang Kanyang awa. Ating pong isamo, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ulitin po natin. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa
sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tahimik po nating ilahad sa Panginoon ang ating mga pangsariling panalangin at intensyon. Ama namin nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang mag-iina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan tungkuling kumalinga sa anak mo manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ngayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hat ngayon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, muli kaniyang pinasalamatan. Nilabot niya ang kanis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ang mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ang maginagawa namin ngayon ng pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay, nag-iuanak kahit niya alin namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na pag-asang sa muling mabuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating mo lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa wala hanggan. Amen. Amen. Bilang isang sambay ng binuklod sa pag-ibig na Ama, dumulog tayo sa Kaniya, awitin natin panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat Sapagkat Pagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungay mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo na ina niya dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Anak mo ay Kristong kuya ko, pakain mo ako ay Kristong kuya ko,
at gayon din sa pagtatanghal ng larawan ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa kay Sister Amy at kanyang pamilya ay maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagkapala ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce, Advocata nostra, Pius tuus, misericordiae oculo, ad losum verde. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, Misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exidium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens Deus, qui glorious Virginis Matris Mater Corpus et Animam, ultipitui habent epicemeranetur, Espiritu Santo cooperanti preparasti, daut cuius commemoration laetamur, ispi intercessione, abstatibus malis et morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divino Auxilium Magna et Semper Nobiscum. Palakpakan po natin ang Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa.